Tatlo sa pinaka-iconic na bounty hunter sa Star Wars. Isa dito ay foundling na pinalaki sa mahigpit na warrior code ng kalawakan. Isa ang pinaka-kinatatakutang pangalan sa Outer Rim, at ang isa ay genetic template ng buong hukbo. Ngayon, aalamin natin kung sino ang pinakamahusay. Tara, simulan na. Si Din Djarin, ang lalaki, ang alamat, ang helmet na halos di tinatanggal. Bata pa siya sa Akventa nang mapatay ang kanyang magulang sa pag-atake ng Separatist. Sinagip siya ng isang Mandalorian na mandirigma, kinuha bilang foundling at pinalaki sa Children of the Watch. Ito ang pinakamahigpit at pinakamatinding interpretasyon ng Mandalorian Code. Hindi tinatanggal ang helmet kailanman. Ito ang paraan, walang eksepsyon. Lumaki siyang naging mahusay na bounty hunter hanggang tumanggap siya ng trabahong nagbago ng buhay niya. Isang asset na 50 taong gulang. Berde, madalahing tenga. Alam mo na. Ngayon, ito ang tunay niyang bitbit sa laban. Ang Beskar na baluti ang pundasyon. Pinakamalakas sa kalawakan. Tumataboy ng blaster. Lumalaban sa lightsaber. At maraming beses na nagligtas ng buhay niya. Naka-integrate sa baluti ang mga sandata tulad ng whistling birds na kayang tamaan ng maraming target ng sabay-sabay. May flamethrower, grappling hook, knee rockets, jetpack, at dark saber na napanalunan niya kay Moff Gideon sa lihitimong labanan. Palaging handa ang taong yan. At ang record niya sa 3 season ng palabas at isang pelikula ay talagang pambihira. Hindi na sulit isa-isay ng mga stormtrooper sa puntong ito. Palagi na lang silang nadadatnan ni Din Djarin. Pare-pareho lang lagi ang resulta. Pero mahalaga ang highlight. Natalo niya si Paz Vizsla, isang dambuhalang Mandalorian na mabigat ang armor sa laban para sa Dark Saber. Hinarap niya ang mga Dark Trooper, Imperial Super Soldiers na kayang ihagis ang isang lalaki sa kabila ng kwarto. Tuloy pa rin siya. Nakipagsabayan siya sa Praetorian Guard ni Moff Gideon sa Season 3 finale at nakapagpabagsak pa ng ilan bago pa mismong si Gideon ang pumagitna. At si Moff Gideon, ang pangunahing kontrabida ng 3 season na tinalo niya sa simula para makuha ang Dark Saber. Hindi biro yon. Suot ni Gideon ang Mandalorian Beskar armor at elite ang training niya. Pero natalo pa rin siya ni Mando. Tapos sa bagong pelikula, lumaban siya sa isang dragon snake, isang nilalang na kumakain ng mga hat para sa almusal sa totoong laban sa hukay. Gamit lang ang kanyang mga kamay, kinagat siya, tinamaan ng lason na muntik na siyang ikamatay. Pero napatuloy pa rin siya. Tapos nariyan si Imbo, isa sa mga pinakamapanganib na bounty hunter noong panahon ng Clone Wars na buhay pa. At kinumpirma sa pelikula na halos kapantay ni Mando sa laban. Pero napilit ni Mando si Imbo na umatras dahil mas matalino pang umatras kaysa tapusin ang laban. Yung laban na yun pa lang, marami nang sinasabi tungkol sa kung hanggang saan ang kakayahan ni Mando. Ang hindi masyadong pinapansin ng mga tao tungkol kay Mandalorian ay ang tibay niya at ang ayaw niyang sumuko. Binabaril siya, tinatapon, nalalason at nilalagay sa mga sitwasyon na dapat ay tapos na siya. Pero tuloy pa rin siya. Karamihan ay nasasalo ng Beskar, pero hindi lahat. Yung natira ay dahil kay Din Djarin, nakakaiba ang gawa. Si Boba Fett, 10 taong gulang napanood si Mace Windu, pugutan ng ulo ang ama niya sa labanan sa Geonosis. Doon nagsimula ang kwento ni Fett. Pinulot niya ang helmet at nagpasya siyang maging pinakamahusay na bounty hunter sa kalawakan. Natuto siya kay Aurora Singh at naging apprentice ni Cad Bane, na noon ang pinakamapanganib na bounty hunter. Nagtrabaho siya para kay Jabba the Hutt, direkta kay Darth Vader, at sumikat sa buong kalawakan ng hindi nagpapaliwanag. Ang armor niya nang nagsasalita para sa kanya. Gawa sa Beskar ang armor niya. Kinumpirma sa comics at sinabi niya kay Fennec na hindi ito natutunaw sa asido ng Sarlacc. Sa Marvel Comics, hindi kinaya ng armor niya ang direktang lightsaber attack ni Luke Skywalker. Sinubukan siyang suntukin ni Luke. Nasaktan ang kamay ni Luke. Napatumba ng missile system ng jetpack niya ang 2 Imperial troop transport sa isang pasada sa Tython. Kumpleto ang gamit, wrist flamethrower, fiber cord whip, knee rockets, EE-3 carbine. Ganito kasi, minamaliit ang mga tao ang husay ni Boba sa hand-to-hand combat. Sa Tython, bago pa niya mabawi ang armor niya, niligpit niya ang isang buong squad ng mga stormtrooper gamit ang gaffi stick na napulot niya mula sa mga Tusken Raiders. Walang gamit, puro instinct lang at dekada ng muscle memory.
Sa War of the Bounty Hunters comics, sumali siya sa mga fighting pit gamit ang pangalan ng kanyang ama na si Django at nilampaso niya lahat ng kalaban, pati na ang kasalukuyang kampeon. Tinawag siya ng comics na pinakamapanganib na hunter sa kalawakan. Nakaligtas siya sa Sarlacc na dapat ay parang sentensya ng kamatayan sa loob ng 1,000 taon. Gumapang palabas, binuo muli ang sarili mula sa wala at bumalik na sa buong lakas. Tapos sa Book of Boba Fett, tinalo niya si Cad Bane sa isang mabilisang barilan, ang dati niyang mentor ang taong nagturo sa kanya. Iyan ay pamagat na pinapasa mula henerasyon sa susunod. Jango Fett. Bago pa si Boba, bago pa ang hukbong clone, bago pang lahat, nandoon na si Django. Isang Mandalorian foundling na pinalaki sa tradisyong mandirigma mula pagkabata. Lumahok sa mga digmaang sibil ng Mandalorian at naging kinatatakutang bounty hunter sa kalawakan. Hindi lang isa sa mga kinatatakutan, kundi siya talaga ang pinaka-kinatatakutan. Madali lang patunayan yan. Nang kailangan ni Count Dooku ng genetic template para sa milyong-milyong clone na sundalo, ang pinakamalakas na puwersang pandigma, hindi siya nagpakompetisyon. Diretso na siyang lumapit kay Django dahil malinaw na ang sagot. Kinumpirma ng comics na reputasyon lang ni Django ang dahilan kaya nakuha niya ang trabaho sa Kamino. Sa Jango Fett miniseries, ipinakita na kasama niya si Aurra Sing. Ginagamit niya ang arsenal niya ng tactical laban sa maraming bounty hunter at gumagamit ng rocket para mabilis malutas ang mga kalaban kaysa brute force. Inilarawan siyang magaan at malamig ang dugo sa paggamit ng blaster. Magandang paglalarawan ito. At nariyan din ang mga totoong laban. Gaya ng pakikipaglaban niya kay Obi-Wan Kenobi sa Kamino, isa sa pinakadakilang Jedi ng kanyang panahon. At nagpakita siya ng totoong lakas dito. Napilit niya si Kenobi sa gilid ng plataporma. Halos nahulog na niya ito sa dagat. Pagkatapos, tinalo niya si Kenobi sa dogfight sa asteroid field ng Geonosis gamit ang Slave One. Sa Age of Republic comics, tinuturuan niya si Boba sa isang misyon at parang madali lang sa kanya ang mga hamon. Pagkatapos sa Geonosis, sa gitna ng unang labanan ng Clone Wars na may daan-daang Jedi sa labanan, pinatay niya si Coleman Trevor, isang kasulukuyang miyembro ng Jedi High Council gamit ang blaster. Isang council level na Jedi. 20 ang tumama matapos harangin ni Trevor ang una gamit ang Force. Yan ang pinakakahangahangang pagpatay sa resume ng kahit sino sa buong video na ito. Namatay siya habang nakikipaglaban kay Mace Windu, ang pinakamapanganib na duelistang gumagamit ng lightsaber sa buong Jedi Order. Natalo siya dahil sinugod siya ng isang Wookiee at nasira ang jetpack niya sa maling oras. Nabaril pa rin niya ang Reek sa mata bago tuluyin tapusin ni Windu ang laban. Hindi siya basta-basta natalo. Hindi talaga siya ganon. Sige, 3 lalaki. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Unang-una, sina Boba at Django dahil gusto ng mga tao na doon magsimula. Pareho ang genes, pero magkaibang-magkaiba ang naging buhay. Si Jango Fett ay tumanggap ng buong pagsasanay bilang isang Mandalorian foundling mula pagkabata. Systematic, sinadya, at binuo ng mga taong alam na alam kung ano ang kanilang nililika. 10 taon nakasama ni Boba ang ama niya bago ito namatay sa Geonosis. At mag-isa niyang natuklasan ng lahat ng natira. Tinuruan siya ni Aurra Sing, naging alagad ni Cad Bane, at pinahusay ang kakayahan sa aktual na laban. At tingnan mo, talaga mahusay niyang nahasa ang mga yon. Ipinapakita sa digmaan ng mga bounty hunter, comics, na kaya niyang sabay labanan ang malalaking banta sa kalawakan habang pinoprotektahan ang kargamento. Ang laban kay Cad Bane ay tila pamanan ng titulo kada henerasyon, nagpapalitan ng kamay. Si Boba Fett ay tunay na elite. Pero si Django ay gumagalaw sa ibang antas. 2 beses sila nagtapat ni Obi-Wan Kenobi sa isang araw at nagtabla. Pinatay niya si Coleman Trevor, miyembro ng Jedi High Council. Napatumba siya ng lalaking may blaster na walang takot na sunod-sunod nagpaputok. Wala talagang may kukumparang sagot si Boba dyan sa canon. Ang record ni Django sa pakikipaglaban sa mga Jedi at mga kalabang may Force ay ibang-iba kumpara sa kahit anong ipinakita ni Boba. Pareho sila ng DNA pero magkaiba ang abot. Tatalunin ni Jango Fett si Boba Fett. Ngayon, paano naman si Django laban kay Mando? Sa totoo, ito siguro ang pinakakapanapanabik na laban. Ang Beskar armor ni Din ang pinakamalaking pampantay sa laban na ito. Ang Westar 34 ni Django ay nakakatakot pero mga blaster lang yon at ang buong Beskar ay hindi tinatablan ng mga blaster. Kailangan ni Django maganap ng puwang
Gamitin ang flamethrower para tukuyin ang kahinaan, kontrolin ang laban gamit ang jetpack at lumika ng anggulo. Matalino siya kaya alam niya lahat yon. Mas tactical siya mag-isip kaysa sumugod lang. Pero lalong napapahirap nito ang laban kumpara sa gusto ni Jango Fett. At talagang kahanga-hanga ang record ni Amanda. Yung eksena sa Snow Planet sa bagong pelikula. Si Solo ay palihim na pumasok sa isang matibay na base ng imperyo. Tinalo ang maraming snowtrooper at pinabagsak ang isang warlord ng imperyo na may suporta ng A-Team mag-isa. 3 season siyang lumaban sa Dark Trooper, Praetorian Guard, Moff Gideon at Beskar Armor, nakaligtas sa kagat ng Dragon Snake na muntik ikamatay at sinalakay pa ang palasyo habang nagpapagaling. Ang rematch kay Imbo, Lason, nagpapagaling pa. Pinilit ang isa sa pinakamapanganib na bounty hunter noong Clone Wars na si Imbo na mas piliin pang umalis kaysa tapusin ang trabaho. Pero dito, nagkaiba si Jango. Ito ang record niya laban sa mga Jedi. Si Obi-Wan mismo, na naglalagay sa kanya sa isang antas na hindi pa nasusubukan si Mando. Oo, lumaban si Mando kay Ahsoka, pero hindi naman seryoso si Ahsoka noon. Nakipaglaban si Jango kay Obi-Wan ng ilang beses at nakaligtas. Totoo ang agwat ng karanasan laban sa pinakamahusay na kalaban sa kalawakan kapag inihambing mo ang dalawang ganitong kumpletong mandirigma. Yon ang nagiging lamang. Panalo si Jango, pero ginawang dikit at matindi ni Mando ang laban. Ngayon, paano naman kung si Mando laban kay Boba? Ito ay may talagang particular na sagot kapag nailagay mo sa tamang konteksto. Si Boba Fett sa prime niya, nasa sukdulang kondisyon, ganap na handa at aktibong nangangaso. Tatalunin niya si Din Djarin. Ang bersyon na yun ni Boba ay isa sa pinakakumpletong bounty hunter na nagawa ng kalawakan. Mas matalas ang instinct, mas mabilis ang reflex, at ang mga dekada ng panganggaso sa pinakamapanganib na target sa kalawakan ay nagbigay sa kanya ng karanasang hindi pa natutumbasan ni Mando. Sa kasagsagan niya, si Boba ay gumagalaw sa ibang antas. Pero hindi na yon ang Boba Fett natin ngayon. Nagbago na si Boba Fett sa Book of Boba Fett. Pinuno na siya ng krimen. Siya ang namumuno sa Mos Eisley, humahawak ng ugnayang pampulitika, nakikitungo sa Pike Syndicate at bumubuo ng imperyong kriminal. Hindi na rin siya araw-araw ng gangaso. Hindi na niya pinapanatiling matalimang instinct niya, gaya ng aktibong bounty hunter. At si Din Djarin ngayon ay nasa pinakamatindi niyang forma. Lagi nasa sukdulan ng kakayahan niya, nagsisilbi sa New Republic at humaharap sa elite na kalaban. Mas malakas ang kasalukuyang Mando kaysa kay Boba, kahit hindi malaki ang agwat nila. Dahil lang ito sa kung paano nila ginamit ang kanilang oras. Kaya ganito ang kinalabasan. Si Jango Fett ang pinakamahusay dito, hindi lang dahil sa reputasyon, kundi pati sa mga nagawa niya. Miyembro ng Jedi Council na may blaster, si Obi-Wan Kenobi, 2 beses sa isang araw. Isang hukbong na buo ang kredibilidad dahil sa kanyang mga nagawa. Ang template ay hindi lang sapat para pagbatayan sa pag-clone ng isang hukbo. Sapat din ito para maging pinakamahusay. At ganun nga! Tinalo ni Prime Boba si Mando. Mas malakas ang kasulukuyang Mando kaysa sa kasulukuyang Boba. Pareho nilang hinahabol ang pinakamataas na antas na itinakda ni Jango Fett noon. Panalo si Jango Fett. Pero ano sa tingin nyo? Magkomento kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman tungkol dito. Kung nanatili ka hanggang dulo at tatapos mang video, ang galing mo. Maraming salamat sa panunood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mo mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood ka pa ng higit pang ganitong video bawat linggo. Magkikita tayo ulit. Magkikita tayo sa susunod.